itong pure lies and Chinese propaganda para linlangin po nila yung buong mundo at lalo na po tayo na mga Filipino. And I think tama yung sinabi po ni Yusek Malaya na may mga ginagamit na mga tao yung mga Chinese para ipalaganap yung mga propaganda lies ng Chinese government with the objective na pag watak-watakin mga kababayan yung ating mga mamamayan, the Filipino people, para siyempre kumampi sa kanila imbis sa atin na mga Filipino na binibiktima ng China mga kababayan sa pamamagitan ng kanilang expansionist policy this time. Yung sinasabi kong divide and conquer strategy po, yun ang ginagamit nilang strategy. May panibago mga kababayan na propaganda lies yung China. Ano yan niya, Mr. Maravillas? Wala daw sa DNA na mga Chinese yung hegemonism, yung dominance, yung manakop ng mga bansa sa mundo. Ito ngayon mga kababayan yung sabi rito sa Manila Bulletin, published by yung columnist na si Julie Yap Dasa. Ang titulo po, Made in China. Sabi ko sa inyo, massive po yung propaganda ng mga Chinese. Sabagay, yung columnist po, ang pangalan niya, Julie Yap. Julie Yap Dasa. Ano pang asahan natin mga kababayan? Chinese blood. Napakalinaw mga kababayan. Basagin natin mga kababayan ngayon ang kanilang mga kasinungalingan at propaganda. Baka may maniwala. Di ba? Siguro po narinig na rin ninyo yung propaganda line na never niya yung mga Chinese na nakop na mga bansa in history. Di tulad niya ng Amerika, ng Japan, talagang nanakop. Pero yung mga Chinese niya, mga peaceful people mga taong ito. Yung mga nagsasabi ng ganito mga kababayan ay kung hindi po mga ignorante, ay talagang mga propagandista ng mga Chinese. They are actually spreading lies para makuha yung sympathy ng mga tao, hindi lang po dito sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Harap-harapan po na niloloko tayo ng mga taong ito. But before kong ibigay sa inyo mga kababayan yung kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel. And hit the notification bell para lagi kayo pong updated ng mga kaganapan dito sa ating bansa at yung mga makatotohanang analysis. Like and share na rin po ninyo ng ating video para marami yung makapanood. At saka wag na rin po ninyo na i-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng ating ekonomiya at para mapalaganap natin yung katotohanan. Di ba? Ito po mga kababayan yung column ni Julie Yap Dasa, isang kilalang columnist ng Manila Bulletin, Made in China. Pwede ninyong basahin, pero the whole column niya po, medyo mahaba-haba. Basahin ko na lang po yung portion na sinasabi sa kanyang column, yung mga Chinese po, walang ugali na manakop. What? Naniwala kayo sa narrative na to ng mga Chinese? Sabi rito sa column ni Julie Yap Dasa, mga kababayan, with 1.2 billion mouths anya to feed. Yun ang populasyon kasi ng China. Ngayon, close to 1.2
million people, yung mga Chinese. In just a few years after the government declared the end of extreme poverty in their once poorest of the poor provinces, China wants the world to know that hegemonism is not in China's DNA. Ang ibig sabihin po ng hegemonism, yung dominance, wala sa kanyang vocabulary, yung manakop, wala daw sa kanilang DNA, sa kanilang nature, sa kanilang pagkatao. Totoo ba ang ganong mga linya ng kanilang kwento? Basagin natin mga kababayan ngayon. Hindi po totoo na wala sa kanilang DNA. Based sa history, maraming bansa ang trinay nilang sakupin. Ito yung statement kasi, mga kababayan, ni President Xi Jinping daw at a recent gathering of world leaders. So itong si Jolie Abdasa naniwala sa kwento ng Chinese leader. Tanda-tanda na ninyo po bilang isang journalist, columnist, naniwala kayo sa ganong kwento? Hindi man lang kayo nag-research para basagin. Sabagay, di namin inaasahan na gagawin po ninyo yon. Bakit po? Jolie Yap Dasa. Jolie Yap. O, diba? Malinaw na kadugo ninyo. Yung nagsasabi na wala sa DNA ng mga Chinese, yung dominance, yung manakop, yung expansionism policy. So sabi rito sa kanyang column, historians on the Chinese side have been reminding us that China is not in the habit of taking over territories and nations. Yan ang ginagawa nila ngayon sa atin. Kung hindi nila kinukuha yung ating territory, so harap-harapan na kasinungalingan mga kababayan. Alam namin yung motibo. Ang motibo nila to tell the whole world na hindi sila nananakop kasi po dito sa ating territory kasi kanila ito since ancient times. Di ba gano'n ang gusto ninyong Gusto ninyong sabihin? Madaling sabi, dati ng kanila. Kaya hindi totoo na sila nananakop. Kita ninyo? So sabi po dito, the greatest maritime fleet in the world once upon a time under Admiral Chung-O was in the habit of sailing the oceans, but only to promote trade in nothing more sinister. Sinong niloloko po ninyo? As the world's second largest economy, China has been playing host to high-level American officials in recent weeks, including Secretary of Commerce. President Biden was reported to have said that he expects to sit down with President Xi this year, a plan made in China, not made in China, sabi po ni Jolie Yap Dasa. O ngayon, mga kababayan, basagin natin itong pure lies and Chinese propaganda para linlangin po nila yung buong mundo at lalo na po tayo na mga Pilipino. And I think tama yung sinabi po ni Yusek Malaya na may mga ginagamit na mga tao yung mga Chinese para ipalaganap yung mga propaganda lies ng Chinese government with the objective na watak-watakin mga kababayan yung ating mga mamamayan, the Filipino people, para siyempre kumampi sa kanila imbis sa atin na mga Filipino na binibiktima ng China mga kababayan sa pamamagitan ng kanilang expansionist policy this time. Yung sinasabi kong divide and conquer strategy po, yun ang ginagamit nilang strategy.
Ngayon, ano ang patunay na hindi totoo yung statement na yon ni Xi Jinping as published mga kababayan ni Joliap Daza sa Manila Bulletin? Ito po ang patunay. Ito naman isang kolom, parehas kolom yung basya natin. Ito naman po isang kolom published by the Philippine Star ng isang columnist na si Efren S. Cruz. Ang title ng kanyang column, History of Chinese Invasions, published May 2, 2019. Para columnist versus columnist, mga kababayan. Di ba? Sino sa dalawang columnist ang nagsasabi ng totoo? Si Joliap Daza ng Manila Bulletin o si Efren Cruz? Mga kababayan, Filipino to, Efren Cruz. I think wala itong dugong Chinese. Sa apelyido pa lang niya. Di ba? Si Joliap na asawa, Daza. Ibig sabihin siya, Yap. Chinese na Chinese. Pero ito, Efren S. Cruz. Malamang pure Filipino ito. Na nagmamahal totoong nagmamahal sa ating bansa. Di ba? At nagsasabi ng totoo. Sabi niya sa kanyang kolom, I have again read that China has never invaded another country and it is therefore unlike other superpowers. Actually, in its 2,000 years until the present, China has repeatedly tried to invade several nations and territories. Naintindihan mo, Joliap Daza? Maninaw na kasinungalingan yung sinasabi po ninyo sa inyong kolom. At interest ng Chinese government, yung sinusulong po ninyo, habang kayo ay namumuhay ng marangya dito sa Pilipinas, pero ang sinusulong po ninyo na interest, hindi man yung ating bansa, kung saan kayo namumuhay ng marangya. Di ba? Yun ang nakakalungkot. Pinapublish ninyo yung mga Chinese lies. Di ba? So sabi rito mga kababayan sa kolom ni Cruz, Korea has experienced several invasions by Chinese dynasties. So noong pang panahon ng mga dynasties, yan ang ginagawa ng mga Chinese. Yung manakop, kaya nga sila lumaki ng lumaki. At one time, under the Han Dynasty, Northern Korea was a territory of China for 400 years. What? Parang yung mga Kastila na nanakop din, mga kababayan, sa Pilipinas. The last Chinese invasion was during the Korean War when China sent military forces to battle UN forces in the Korean Peninsula. Kita ninyo? Kaya yung mga Chinese po, walang respeto sa United Nations tulad ng ginagawa po sa atin. Hindi nila nire-recognize yung UNCLOS, yung arbitral ruling 2016 arbitral ruling. Ito nga yung linabanan nila, yung mismong UN forces. You see? Nangyari ito sa Korean Peninsula. The result was a division of the peninsula into two nations, North Korea and South Korea. Kaya po, may North Korea tayo in South Korea. Yung North Korea, communist tulad sa kanila. Yung South Korea, mga kababayan, democratic tulad sa atin. Kaya nga po sa South Korea, mga kababayan, yung South Korea is hosting US military bases at tutulong din sa atin dito to maintain peace and order in the South China Sea.
You see, ito yung ini-engage ng ating Pangulong Bongbong Marcos. And in fact, hindi lang itong mga bansa dito sa northern part natin, kundi pati yung sa ASEAN countries. Pupunta yung ating Pangulo doon sa Indonesia to discuss all this, mga kababayan. Although, siyempre, ang sadya doon, primarily, yung negosyo, yung strengthening trade relations and inviting investors dito po sa ating bansa. Pero laging kasama yung regional security po. So sabi rito, until today, North Korea's principal ally is still China. Kaya sila magkaalyado. Because of repeated conquest and invasions, many Koreans still harbor resentments and suspicions regarding China's intentions in the peninsula. Kaya huwag kami, Julia, papaniwalain ninyo sa inyong column na yung China, wala sa kanilang DNA yung manakop ng ibang bansa. Alam nga naman, napakataas ng inyong pinag-aralan, pagkatapos ignorante kayo sa history. Diba? So sabi rito, Vietnam and China have a long history of war between them. Various Chinese dynasties invaded Vietnam and ruled it for 1,000 years. Kita ninyo? Matindi, 1,000 years. Until the Vietnamese won a great victory in 938 in the Battle of Bac Dang. The Ming Dynasty again invaded and dominated Vietnam for close to 1,000 years until they were overthrown by Liloy Slam Son uprising. In the late 1970s, there was another invasion by China which suffered heavy military casualties which forced China to retreat. So ano ka ngayon, Jolie Yapdasa? O di ba basag na basag yung column po ninyo na nagpapalaganap ng kasinungalingan? Propaganda ng China? Sabi rito, there have been two military conflicts between India and China, the Sino-Indian War in NATO-La and Chula classes. In both conflicts, China was the invader. Eh, anong sinasabi ninyo na walang history ng pananakop ang China? Ito ngang nangyayari sa atin ngayon. Anong tawag ninyo yan kung hindi yan pananakop? Ang ganitong mga propaganda lies ay mga kababayan, normal sa communist China. Talagang ganyan yung strategy nila. Tulad nitong paggawa nila, mga kababayan, ng latest map ng China. Kasama na yung ating territory, pati yung Malaysia. Nag-protest na rin po yung Malaysia. At saka India, pati yung Indonesia, mga kababayan. Ang objective ng ganitong mga propaganda lies para yung mga bansa na akala nila mauuto nila sa kanilang kasinungalingan, magkampante lang, matulog lang. Habang sinasakop ng mga Chinese, matulog lang, magtiwala lang, kasi walang DNA, wala sa kanilang DNA yung manakop. O, di ba? So sabi rito, mga kababayan, in the years 1274 and 1281, China attempted to conquer Japan after conquering Korea. Both times, the Chinese invading fleets were heavily damaged by typhoons. Both times, the Chinese invaders were able to land on Japanese shores, but were heavily defeated. Both invasions resulted in forced withdrawals by the Chinese invading forces. So sabi rito, Tibet is a special case
it emerged as Tibetan Empire in the 7th century. In 1910, the Qing government invaded Tibet and established Chinese rule. Kita ninyo? After Xia Revolution of 1911, the Qing dynasty was toppled and Chinese troops left Tibet. The Dalai Lama was declared ruler of an independent Tibet. In 1950, China incorporated Tibet as an autonomous region. After the 1959 Tibetan Revolution, the Dalai Lama fled into exile in China has since maintained that Tibet is part of China. Ngayon ninyo sabihin, yung mga naniniwala na yung mga Chinese, wala sa DNA yung manakop. Ay ito yung katibayan mga kababayan. So, in the South China Sea, China has taken over territories belonging to the Philippines and Vietnam. China has used superior military and naval forces to build artificial islands and prevent another countries from availing of fishing in economic rights. Ito yung totoong narrative. Ito yung totoong kwento. Ito yung real story. Ito yung nangyayari ngayon, Joliap Daza. Kaya huwag kami na niloloko ninyo sa inyong kolumn po na wala sa DNA ng mga Chinese yung manakop. That is the statement, the narrative of ng mismong leader nila ni Xi Jinping. Naniwala kayo sa sinabi ni Xi Jinping? Kung naniwala kayo, hindi kami nagtataka kung bakit kayo naniniwala kasi Yap po ang apelyido ninyo. Joliap Daza. Di ba? So sabi rito, mga kababayan, all these historical events, therefore, are clear evidence that China has invaded several neighboring countries throughout its entire history. As a superpower, China has behaved and is behaving like all other superpowers, United States, Russia, in seeking territorial dominance over its neighbors. Ngayon, with the rising power of China, na gusto nilang baguhin, mga kababayan, yung world order, ang tanong po, saan tayo kakampi? Ano niya, Mr. Marabilla, saan tayo kakampi? Alangan man sa kanila na gustong manakop sa atin. Di ba? Siyempre, common sense, tayo po ay kakampi, makikipagtulungan tayo sa Amerika kasi may mutual defense treaty po tayo sa Amerika. At yung Amerika is a democracy. Yung China, communist atheist, mga kababayan. Walang kinikilalang Diyos. Kakampi ka doon? Of course, sa Amerika tayo. America is a democratic country na tulad ng ating bansa at a Christian country. Di ba? Ganon lang mga kababayan, kasimple yon. Alangan man kumampi tayo sa nananakop sa ating teritoryo. Di ba? Ito yung balita mga kababayan na yung Malaysia nag-react na rin po. Malaysia rejects new Chinese map over South China Sea claims. Yan po, mga kababayan. Kuala Lumpur rejected a new Chinese map that claims waters of Malaysia's coast in the South China Sea in the latest war of words between the ASEAN allies over Beijing's assertiveness in the waterway. So maganda po itong nangyayari ngayon. This is a blessing in disguise. Kasi, mga kababayan, kung dati inactive yung Malaysia kasi hindi nasasangkot yung territory nila dito sa issue ng Ayungin Shoal sa pangbubuli sa atin, kaya hindi man po umiimik pa. Ngayon, na nag-publish ng kanilang bagong mapa yung China na kinakamkam na po pati yung kanilang territory, di siyempre, magiging kakampi na natin. Di ba? China released a standard map this week that included its unilateral claims
in the sea, which overlap with Malaysia's exclusive economic zone off the coast of the Sabah in Sarawak states on Borneo Island. So sabi dito, Malaysia does not recognize China's claims in the South China Sea as outlined in the China Standard Map 2023 edition, which covers Malaysia's maritime area, the Foreign Ministry said in a statement. Describing the South China Sea issue as complex and sensitive, Kuala Lumpur said the dispute must be handled peacefully and rationally through dialogue based on international law. Malaysia also said it supported the creation of a code of conduct for the sea, which Southeast Asia nations are currently negotiating. So ito yung maganda rito. Nag-react na yung China, China yung India, kasi sangkot din yung territory ng India. Nag-react na din po mga kababayan yung ating bansa. Siyempre, nasa frontline tayo at nag-react na ngayon mga kababayan yung Malaysia. So yun po mga kababayan mangyayari niyan. And in fact, parte ito sa latest development na to na pagpalabas ng mapa sa tatalakayin ng ating Pangulong Bongbong Marcos with 4 ASEAN leaders sa kanyang pagpunta sa ASEAN Summit sa September 5 to 7 doon sa Jakarta, Indonesia. Ayos. So wag tayo po nagpapaniwala sa mga propaganda lies nitong mga pro-Chinese columnist sa mga pahayagan. Hindi po totoo na wala sa DNA ng mga Chinese yung manakop. Hindi po totoo. Napakaraming bansa ang kanilang sinako po dito sa ating region. Malinaw na po. Ayan man lang mga kababayan, baka lang gusto ninyo itong itry. Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ngayon, sa mga cancer patients po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties po. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.